State of the Nation. Sa poll sa rear dashcam ang pagtumbok ng isang sasakyan sa likod ng isang sedan sa Naga City, Cebu. Makikita sa likod ang isang parating na bus. Umiwas ito at kumaliwa sa kabilang lane. Pero dahil nag-counterflow, sumalpok dito ang isang motorsiklo. Nasawi ang sakay ng motorsiklo na si Police Executive Master Sergeant Antonio Sando ng Highway Patrol Group. Batay sa investigasyon, pauwi na siya galing sa trabaho. Sugatan ng isa pang motoristang nakasunod sa motorsiklo ng biktima. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng bus driver na nakakulong na at nahaharap sa reklamo. Iniimbestigahan naman ang naunang banggaan na batay rin sa kuha ng dashcam ay dahil sa biglang paghinto ng sinusundang sasakyan ng sedan. Hawak ngayon ng mga otoridad ang 4 na suspect sa pagpatay sa mag-inang sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at John Ismael. Bukas daw ihahayag ng mga otoridad ang resulta ng investigasyon at kung dawit nga ba ang dating asawa ni Mollenido. May report si Marisol Abduraman. Kaupa pinatay pero itinapon ng hiwalay ang mag-inang sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Nawala sila noong January 16 kung saan nagbenta ng sasakyan si Mollenido. Nakita sa Baguio ang ibinentang sasakyan. Sa Pampanga naman natagpuan ang SUV na pinagsakyan sa mga bangkay. Mula nitong Biyernes, 3 suspect ang inaresto. 2 sa kanila ay mag-asawa. Ang babae ay ang agent sa pagbebenta ng sasakyan. Inaanak din siya ni Mollenido. Ang asawa ng agent ay isang na-dismiss na pulis. Ang isa pang hiwalay na nadakip, kumpare ng asawa ng agent. Itinuro niya ang mag-asawa na nasa likod daw ng pagpatay. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Nakonsensya raw siya kaya isinuwalat ang mga nalalaman. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari. Binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa. Nilagay doon sa bodega. Wala nang buhay. Sabi kong ganun. Mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Kanina, lumutang din para sumuko ang isa pang suspect. Hindi siya nadatnan ng mga tauhan ng QCPD, Criminal Investigation and Detection Unit, noong Biyernes sa kanyang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Kapatid siya ng asawa ng agent. Naroon umano siya sa bahay ng mag-asawa kung saan nangyari ang krimen. Sabihin mo lahat, walang labis, walang kulang. No? Apo. Nakonsensya na po talaga ako at natatakot ako. Bakit po natagalan pa, ma'am? Kasi po sa sobrang takot ko po. Ang 3 naunang inaresto, sinampahan na kahapon ng reklamang 2 counts ng robbery with homicide at theft. Ito rin ang isinampang reklamo sa mismong strange husband o dating asawa ni Mollenido at ama ni Ismael, si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Pero ayon sa abogado ni John Mollenido, hindi siya suspect. Hindi naman siya nakaposa, so talagang hindi naman siya naaresto. Meron po tayong inquest na nangyayari, pero hindi naman po party doon ang aming kliyente na si John. Piniga ng media ang PNP sa estado ni Mollenido sa kaso at sa kung ano ang motibo sa krimen. Pero matipid ang kanilang tugon. Bukas, nandyan ang development. Basta ang ating pulis ay nagtatrabaho to ensure that those persons involved and personalities and even group will hold them accountable for what they have done. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 8 nasa street party sa Minglanilla, Cebu ang sugatan ng mabangga ng isang multicab. Tinugis naman ng LTO sa pazigzag na Cannon Road ang isang van na umunoy nangarera at nanggit-git. May report si John Consulta. Corner ka ko nga. Wag yung gilidan! Sa pazigzag na Cannon Road, hinabol ng mga taga-LTO ang private van na ito na humarurot at nag-counterflow. At kahit nadikitan at binabaan na ng LTO ang van, pumaspas pa. Ang van ay isinumbong na nagkakarera at may kagitgitan na isa pang van. Yung unang ban na yun ay pumara naman
tumabi sa daan. Sabi niya, yun po yung nambubuli sa amin, kinat po kami. Naharang ang van pero binangga pa ang sasakyan ng LTO. 8 ang sakay nito, kabilang ang isang minor de edad. Napag-alaman ng LTO na ang driver ng ikalawang van wala palang dalang lisensya at may record na ng patong-patong na violation. Pasensya na po talaga kayo, sir. Diniritso mo pa eh. Natakot na po talaga ako, sir. Tapos tingnan mo yung ginawa mo, lahat ng pataas, sinalubong License mo. ko po kasi, sir. Ayon sa LTO, kakasuhan ng driver ng van ng reckless imprudence resulting in damage to property. Ang ganda ng laban, par! Sa Cainta, Rizal, viral ang hulikam na away ng dalawang motorista. Ang isang naghamon umano, may bit-bit pang baseball bat. Pero inunahan siyang pagsusuntukin ng nakaputing driver. Pinalo ni tropa eh. Nagkakabulan at muling nagkasuntukan. Ang nakahubad na driver, tila na knockout. Sa puntong yun, ibinangon siya ng nakaalitan. Dumating kalaunan ang pulisya. Anila, nagkaayos naman ang dalawa. Gayunman, suspendido ang lisensya nila at naka-alarm ang kanilang mga sasakyan ayon sa LTO. Sa Minglanilla, Cebu, inararo ng isang van-type multicab ang grupo ng mga taong nagpa-party sa gitna ng kalsada. 8 ang sugatan na nasa maayos ng kalagayan. 2 motorsiklo rin ang napinsala. Batay sa investigasyon, ang van ay minamaneho ng chairman ng Barangay Poblasyon Ward 2. Hindi raw kumagat ang preno nito. Hawak na siya ng pulisya at maaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Tumanggi mang magsalita sa kamera. Sinabi raw nitong handa siyang sagutin ang pagpapagamot sa mga biktima at pagsasaayos sa mga nabanggang motorsiklo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. LPG pangkusina may taas presyo ngayong Pebrero. 1 peso and 55 centavos kada kilo ang dagdag sa LPG ng Solane. Habang 1 peso and 50 centavos naman ang itinaas sa kada kilo ng LPG ng Petron. Katumbas ito ng hanggang 17 pesos na dagdag sa 11 kilogram LPG tank. Mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Laot sa Basilan, 42 na. Sa nagpapatuloy na search and retrieval operation, 2 bangkay ang nakuha sa dagat ngayong araw. 3 bangkay naman ang nakuha kahapon. Kabilang sa mga nasawi ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard, Holo Station. Sa investigasyon sa paglubog, kabilang sa mga sinisilip ang kakulangan umano ng life vest, overloading, at pumalit lang ang MV Tricia Kirsten 3 sa barko na dapat talagang maglalayag noon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Not today. Wala pa raw numero sa ngayon para magpalit ng liderato ang Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero inamin ni Cayetano na may nangyayari ng pag-uusap. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, wala raw siyang nakikitang hindi nasisiyahan sa pamumuno niya. It's rumors until it's there, diba? There's always discussion. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Having change ng leadership, may chance ba? Sa tingin nyo ngayon? I doubt it, but sanay ako dito eh. I serve with the pleasure of my colleagues. Gumugulong na ang proseso ng impeachment sa 2 pinakamataas na lider ng bansa. Ang 2 reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos, sufficient informed, sabi ng House Committee on Justice. Tinanggap naman ng House Secretary General ang 2 bagong reklamo kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Which we have endorsed. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod dito ang mga itinakdang forma ng reklamo, gaya ng wastong verification, pirma at iba pa. Unang pinagbutuhan ng House Justice Committee ang De Jesus impeachment complaint laban sa Pangulo na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form.
May mga kumwestiyon naman sa ikalawang reklamo na inendorso ni Representative Antonio Tino. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. Matapos makumpara ng mga kongresista ang mga kopya ng reklamo, With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. pero may mga pumalag sa desisyon. It is very clear that there is insufficiency in form. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. Tatalakayin bukas ang sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Dalawang magkasunod na impeachment complaint naman ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una, inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang tinukoy nilang grounds for impeachment dahil anila yan sa abusadong paghawak sa 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Sunod na naghain ang grupo ni Kiko Aquino D, ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino. Inendorso ito ni na mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. 5 grounds ang binanggit nila: ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, commission of high crimes, graft and corruption, at bribery. Tinanggap na ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo kaninang umaga. Sa desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon, walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise na mas maaga kesa sa February 6, 2026. Ito yung tinatawag na one-year bar rule. Nagmula raw ang pagbibilang ng ma-archive o ma-dismiss ang 3 naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng SC, hindi na nabanggit ang petsang ito. Ang panukala ng isang maestrado, December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito ng January 14, 2025. Ito naman dahilan kung bakit wala pang February 6, naghain na ng impeachment complaint ang ilang grupo. Paliwanag ng korte, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Iba ito sa definisyon ng Kamara sa session day na maaari raw gumulong ng ilang araw hanggat hindi nag-a-adjourn. Masarap daw umibig pero masakit ang maloko lalo na kung pera lang ang habol sa'yo. Kaya paalala ng mga otoridad lalo na sa mga naghahanap ng kamatch online, ingat sa mga red flag. Ang tip talk para di ma-scam sa report ni Joseph Moro. Ano man ang edad, 30 man o young at heart, ngayong buwan ng Feb-ibig, huwag basta-basta pairali ng puso, lalo kung naghahanap ng special someone online. Babala ng CICC o Cybercrime Investigation and Detection Center at ng grupong Scamwatch, bawal ang marupok. Sa III Feb-ibig campaign ng CICC, tinukoy ang top 6 na karaniwang mga pa-fall pero manloloko pala. Mga red flag kumbaga na mauuwi sa budol o scam. Gaya ni sad boy o sad girl na may paawa effect at idadaan sa emosyon para paibigin ka pero pera lang talaga ang habol. Doble ingat din sa mga seducer, mga too good to be true ang profile pic pero poser pala. Nangaakit at nangihingi ng mga pribadong larawan at video na ipambablackmail sa iyo. Huwag din mahuhulog sa mga astang investor na ang alok ay instant yaman. Next sa list ng red flag ang servicemen, mga umano'y foreigner na nagpapanggap ng mga uniform personnel gaya ng mga sundalo. May mga tinatawag din na escort na may pa-down payment bago makipagkita. At ang malupit, ang slow burn.
Akala mo the one na dahil sa tagal niyong sweet-sweetan, pero ang kausap, scammer pala. Yung catch dito, ang daming dahilan, hindi sila nagkikita. And then, after a month or two, nagpaplano pa lang kayong magkita, uutangan ka na. And then, mawawala na pag nagbigay kayo ng pera. Karaniwang target daw ng mga scammer yung mga naghahanap ng AFAM o foreigner, mga asukal de tito o yung may magandang career na single, yung mga sabik mag-asawa, mga laging busted, at mga solo parent. At ngayon, pwede na rin daw idaan sa artificial intelligence ang litrato at kahit buong peking katauhan ng scammer. Video call nyo ng matagal, paulit-ulit. Sa datos ng CICC noong nakaraang taon, lampas 100 mga Pilipino ang akala nila ay nakahanap na ng true love pero na-scam pala. Ngayong Enero nga lamang may 15 na agad na nag-report na na-fall sa isa palang scam. January, because it's the season leading up to Valentine's. June, because of the June bride, yung traditional pa rin ng mga Filipinos. Kasi burn na yung malalamig na malamig na yung panahon. Maaaring tumawag sa hotline 1326 sa mga numerong ito kung tingin nyo ay naloko kayo. If they're local, mahabol na natin sila. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rain or shine, bundok man o ilog, ma-enjoy ng mga thrill seeker ang 2-in-1 nature adventure sa Tanay Rizal. G tayo sa Daraitan sa report ni Mariza Mali. Ang barangay na ito sa Tanay Rizal, tahimik, payapa at may tinatagong ganda. 2 oras mula sa Metro Manila, mararating ang Mount Daraitan. May taas na 739 meters above sea level at may trail na binubuo ng pataas na assault at technical limestone scrambling. 3 hanggang 4 na oras ang bubunuin bago maabot ang summit. Hindi biro ang pag-akyat kaya kailangan ng guide. 750 pesos ang bayad para sa grupo ng 5 hiker. Sa gitna ng trail, mainam na pampawi ng uhaw sa pag-akyat ang mga binibentang buko juice. Sulit naman ang view pagdating sa peak, ang bulubundukin ng Sierra Madre. 1 oras naman mula sa summit, mararating ang tinatawag na heart-shaped peak. Tanaw rito ang ilog ng Daraitan at ng Pinipak, bagay sa couple shots. Pero kahit single, buo pa rin na experience. Madalas tawaging beginner-friendly ang bundok ng Daraitan, pero huwag magpapalin lang. Kailangan pa ring maghanda bago umakyat at kumain ng sapat para hindi manghina sa trail. Pagbaba ng bundok, sumakay lang ng tricycle at matapos ang 2 hanggang 3 minuto, nasa Pinipak River ka na. Perfect pampawi ng pagod mula sa hike. Recommended puntahan kapag maganda ang panahon at hindi umuulan. Team bundok ka man o team ilog, walang dapat problemahin. Dahil sa Barangay Daraitan, all-in-one ang experience. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.